Ang pagiging ligtas ng isang bansa ang isang mahalagang aspeto upang mapabuti ang pamumuhay ng mga tao dito at maging ang pagpunta ng mga turista dito. Ang mga katangian na taglay ng mga pinakaligtas na bansa sa mundo ay halimbawa nito. Ang mga ligtas na bansa ay may posibilidad na magpakita ng mataas na antas ng kayamanan, kapakanang panlipunan, at edukasyon. Bukod pa rito, ang mga ligtas na bansa ay karaniwang may mga epektibong criminal justice system at mga pamahalaan na nagpapanatili ng napakaganda na relasyon sa kanilang mga mamamayan. Narito ang mga pinakaligtas na bansa sa buong mundo ayon sa GPI o Global Peace Index. Switzerland. Umangat ang Switzerland sa isang taon mula noong 2022, na pumasok sa bilang ng nangungunang 10 pinakaligtas na bansa noong 2023. Ang neutralidad ng Switzerland sa mga panahon ng mga sigalot ay umakit sa ilan sa pinakamahuhusay na isip sa mundo, kabilang sina James Joyce, George Byron, at Voltaire. Pinarangalan ng mga European na karatig nito ang neutralidad ng bansa, na humantong sa hindi ito pumanig sa alinman sa mga digmaang pandaigdig at manatili sa labas ng European Union. Bilang resulta, ang Geneva ay isang sikat na lokasyon ng punong tanggapan para sa mga internasyonal na organisasyon, tulad ng International Committee of the Red Cross at United Nations. Napakataas din ng ranggo ng Switzerland para sa pagiging mabuti para sa turismo sa 94.3 out of 100 na rate nito. Japan. Ang ika-9 na pinakaligtas na bansa sa mundo ay ang Japan. Ang Japan ay nasa nangungunang 10 bansa sa Global Peace Index sa loob ng 15 taon, patuloy na nakakatanggap ng mataas na marka para sa mababang antas ng krimen, minimal na panloob na salungatan, at halos walang kaguluhan sa politika. Ang kalapitan ng Japan sa mga potensyal na kaaway na karatig nito na China at Hilagang Korea ay maaaring maging banta sa kaligtasan nito sa ilang mga puntong ngunit hindi pa ngayon. Ang Japan ay kilala sa mga mamamayan na may limitadong akses sa mga baril, dahil hindi tinitingnan ng mga Hapon ang pagdadala ng baril bilang karapatan ng isang individual. Ayon sa Safe Cities Index mula sa Economist Intelligence Unit, ang Tokyo ang pinakaligtas na lungsod sa mundo noong 2019, una sa cybersecurity, pangalawa para sa seguridad sa kalusugan, at pang-apat para sa seguridad sa infrastruktura at personal na seguridad. Slovenia, isa sa mga dating nasasakupan ng Yugoslavia, ang Slovenia ay may mataas na ranggo sa kaligtasan na maaaring may ugnay sa mahusay na mga marka nito sa 3 kategorya: seguridad sa paglalakbay, mga medical risks, at kaligtasan sa kalsada. Tulad ng maraming Slovak states, nag-install ang Slovenia ng demokratikong gobyerno noong kalagitnaan ng 1990s at ngayon ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay sa maraming lugar, kabilang ang pagpapanatili nitong ligtas sa mga mamamayan. Portugal. Ang Portugal ay nasa ika-7 sa mga pinakamapayapang bansa na nagrerango para sa pinakaligtas na bansa. Noong 2014, ang Portugal ay nasa ika-18 na ranggo sa buong mundo at mula noon ay gumawa ng makabuluhang mga hakbang. Hindi tulad ng Iceland at New Zealand, ang Portugal ay may mga armadong pulis. Gayunpaman, ang pagtaas ng presensya ng pulisya ay nagresulta sa pagbaba ng bilang ng krimen sa bansa. Sa nakalipas na mga taon, nakaranas ang Portugal ng muling pagbangon ng ekonomiya, na bumababa sa antas ng kawalan ng trabaho nito mula sa mahigit 17% hanggang sa ilalim ng 7%. Ang Portugal ay patuloy na nagrerango sa mga pinakamahusay na bansa para sa pagre-retiro, dahil sa mataas na antas ng kaligtasan nito. Singapore. Pang-anim ang Singapore sa GPI o Global Peace Index bilang pinakaligtas na bansa. Sa isang ulat ng Gallup mula 2018, nadama ng mga residente ng Singapore ang pinakamataas na pakiramdam ng personal na seguridad, at nagkaroon ng mas maraming positibong karanasan sa pagpapatupad ng batas kaysa sa mga residente ng ibang bansa. Ang Singapore ay may isa sa pinakamababang bilang ng krimen sa mundo, posibleng dahil sa matinding parusa na ibinibigay para sa kahit na maliliit na krimen. Mahigpit na kinokontrol ng gobyerno at pulisya ang mga baril at iba pang mga sandata, at bihira ang mga marahas at confrontational na krimen sa Singapore. Bilang isang lungsod-estado, ang Singapore ay nagre-rank din bilang pangalawa sa pinakaligtas na lungsod sa mundo ayon sa Safe Cities Index mula sa Economist Intelligence Unit. Noong 2019, unang nirerango ang Singapore para sa seguridad sa infrastruktura at personal na seguridad, pangalawa para sa digital na seguridad, at ikawalo para sa seguridad sa kalusugan. Austria.
Nireranggo ang Austria bilang panglimang pinakaligtas na bansa sa mundo. Bagamat nananatiling alalahanin ang mga marahas na demonstrasyon kasunod ng patuloy na kaguluhan sa lipunan, ang mga ito ay medyo madaling iwasan, at kung hindi, ang Austria ay isang napakaligtas na bansa upang bisitahin. Ang mga mabibigat na krimen ay hindi karaniwan, na may karaniwang kavit na bantayan ang mga mandurukot at mang-aagaw ng pitaka. Bukod pa rito, ang Austria ay naligtas sa anumang pangunahing gawain ng terorismo sa mga nakaraang taon. New Zealand. Ang New Zealand ay ang ika-4 na pinakaligtas na bansa sa mundo. Tulad ng Iceland, ang New Zealand ay may napakababang antas ng krimen, at ang marahas na krimen ay lalong bihira. Ang pagnanakaw ay nararapat pa ring bantayan, lalo na sa mga lugar ng turista, ngunit ang pangkalahatang panganib ay minimal. Hindi tulad ng kapitbahay nitong Australia, na kilala sa mapanganib na wildlife nito tulad ng box jellyfish, taipan snake, stonefish, funnel web spider, at higit pa, samantala walang nakamamatay na hayop ang New Zealand. Ang mga taga New Zealand ay karaniwang bukas ang isipan at may mga batas na inilalagay upang maiwasan ang paglabag sa kalayaan ng sinuman sa pananalita o pagpapahayag. Ang mga pulis sa New Zealand ay hindi nagdadala ng mga personal na baril. Ireland. Ang Ireland ay naging kapansin-pansing mas mapayapa noong 2021 at, pagkatapos umakyat mula sa ika-11 na pwesto hanggang ika-3 noong 2022, napanatili ang ika-3 pwesto noong 2023. Medyo mababa ang krimen sa labas ng ilang mga karatig na lungsod, tulad ng sa anumang bansa, dapat maging maingat sa mga mandurukot at mga manloloko sa mga lugar na siksikan ng turista, ngunit kakaunti ang banta ng karahasan sa kultura o terorismo. Sa katunayan, ang Irish landscape ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa kaligtasan kaysa sa mga tao nito. Ang mga nakamamanghang bangin at paliko-likong kalsada ng bansa ay dapat tretuhin ng may paggalang, lalo na sa panahon ng biglaang pag-ulan o sa mga lugar na walang cell reception. Denmark. Pumapangalawa sa Global Peace Index rate, ang Denmark ay isa pa sa pinakaligtas at pinakamasayang bansa sa mundo. Ang Denmark ay isa sa iilang bansa kung saan nag-uulat ang mga tao na ligtas sila anumang oras sa araw o gabi, kahit na mga bata. Ang Denmark ay may mataas na antas ng pagkakapantay-pantay at isang malakas na pakiramdam ng karaniwang responsibilidad para sa kapakanang panlipunan, dalawang katangian na nag-aambag sa pakiramdam ng kaligtasan at kaligayahan ng mga mamamayan nito. Bihira ang katiwalian sa negosyo o politika ng Denmark dahil ang katapatan at pagtitiwala ay mga pangunahing prioridad. Bagamat ang Denmark ay may mataas na buwis sa personal na kita, pinupondohan nito ang mga programang panlipunan na nagtitiyak na ang lahat ng tao ay makakatanggap ng mga serbisyo at perk na tumutulong sa kanila na mamuhay ng komportable. Halimbawa, lahat ng tao sa Denmark ay may access sa walang tuition na mas mataas na edukasyon at pangangalagang pangkalusugan na walang karagdagang bayad sa kanila, at ang mga matatanda ay binibigyan ng mga at-home care helper. Iceland. Ayon sa Global Peace Index, ang Iceland ang pinakaligtas na bansa sa mundo sa ika-15 sunod na taon. Ang Iceland ay isang bansang Nordic na may medyo maliit na populasyon na 382,000. Ang Iceland ay may napakababang antas ng krimen, na karaniwang iniuugnay sa mataas na antas ng pamumuhay nito, maliit na populasyon, malakas na panlipunang saloobin laban sa krimen, mataas na antas ng tiwala sa mahusay nitong sinanay na puwersa ng pulisya, at kawalan ng tensyon sa pagitan ng lipunan at mga klase sa ekonomiya. Ang Iceland ay walang militar, at ang pulisya ay hindi nagdadala ng mga baril ngunit mga mahahabang baton at pepper spray lamang. Ang Iceland ay mayroon ding mga batas na inilalagay upang matiyak ang pagkakapantay-pantay, tulad ng legal na pag-aasawa ng parehong kasarian at pag-ampun ng parehong kasarian, kalayaan sa relihiyon, at pantay na sweldo para sa mga lalaki at babae.